Alright, so we have another product here from Akasis. This is a 2.5 inches dual disk hard drive or simply enclosure, no, na dual bay po siya. Not just simply guys, no, malalaman nyo kung bakit. So eto nga pala yung product natin, napakaganda. Tingnan nyo naman guys, no, alloy pure po yan. Then tingnan nyo sa loob guys. Ayan yung SSD natin. And then of course, nandito din yung HDD natin. Alam nyo ba kung anong special dito? So supported po na ito guys yung RAID. And kung makikita nyo guys, no, meron tayong switch 1 and switch 2. Ito yung ginagamit para sa RAID settings. So kapag ano guys, meron po itong manual, bago kayo magpipindot, basahin nyo muna yung manual. So meron tong JBOD settings and then span settings. Ang kagandahan sa span settings guys, pwede natin ipag-combine itong HDD natin and yung SSD. So kung ito is nasa 256 GB and ito naman is 500 GB, so a total of 700 GB yung capacity niya mangyayari nun. So gusto nyo bang makita and matest na? Anyway, pagka bumili kayo guys na itong Akasis na to, napakamura lang yan, promise. Meron na siyang kasamang dalawang USB Type-C kasi meron nga pala itong 5 volt support guys, no, just in case nakapusing guys sa power. And meron na rin siyang kasamang screws and screwdrivers. So plug na natin yung ating dual bay enclosure. So dito lang po sa Type-C. Yung kabilang side niya po is ito po yung 5 volts. So kailangan po natin minsan ng power kapag kinakapos ng supply. So plug nyo lamang to sa USB port ng inyong computer, no, or laptop. So punta na tayo sa my computer. Kung makikita nyo may nag-notify na doon, nabasa na po siya agad. Ang bilis niya mag-read guys, no, kahit dalawa siya sabay-sabay pa yan, no, grabe. So try natin mag-copy ha. So pwede na tayo mag-copy dyan ng sabay-sabay. So sa right side, ito yung HDD natin. Ito naman yung SSD. So kapag isa lang yung kakopy natin guys, tingnan nyo guys, no? 'Di ba? Ang bilis. So syempre, doble na natin para makita nyo na sabay pwede. Ayan, 'di ba? So, normal po yan guys na maapektuhan po yung speed kapag nagsabay-sabay po yung ating pag-copy. Ayan. So, kapag isa lang, tingnan nyo guys yung mangyayari. So, tumataas to, nagiging up to 30 plus Mbps, di ba? So, kapag nagsabay na po yan, is mababawasan po. Okay? Sa mga hindi nakakalam. Normal po yan. Okay. So again guys, no, naka JBOD settings po tayo ha. So galing nyo po magbasa ng manual. So JBOD settings po kapag nakataas po siya. Okay, yung switch natin. So kaya ako tinuturo to guys kasi kapag may ginalaw po kayo dyan at naipasok nyo sa RAID, okay, so ano alam nyo kung ano maging mangyari? Madidelete po yung hard drive nyo. So wag nyo pong basta-basta baguhin guys yung switch na to. Pag normal operation lang, 1 and 2 sa taas lang po siya. Okay? Ngayon, kapag binago po natin yan, binaba natin, is mag-activate po yung RAID settings natin. Ang mangyayari po niyan is buburahin niya po yung ating dalawang storage, no? So, susubukan natin para makita nyo kung anong mangyayari. So, gagawin natin ngayon is mag-i-span tayo. So, combine natin yung size nilang dalawa, which is nandito rin yan sa manual. Okay? So, kaya kailangan nyo tong manual na to. So, dito lang po tayo mag-focus guys, no, sa drive letter I and K. So, ito yung SSD natin and ito naman yung HDD natin. Tingnan natin guys, no? Ibababa ko tong switch na to, itong number 2 para maging span siya. Tingnan natin kung magko-combine siya or kailangan muna natin siyang tanggalin and i-plug. Unplug natin and then balik natin. So kapag hindi nyo po nakita dyan guys, no, ganito po ang nangyari dyan. So ito yung sinasabi ko. Kapag ginalaw natin yung RAID settings, so kasama na rin pala dito guys yung span. Okay? So mayari na. So, ganito na pong itsura niya ngayon. Punta tayo sa disk management, start, and then type lang natin disk. Ayan. So, makikita nyo, nagpapa-initialize disk na siya. Pero the good thing guys is eto na po yung result, no? Cancel ko muna to. Tingnan nyo dito sa baba. Tingnan nyo. Nag-combine na sila. 'Di ba? 704 GB. Kaso, patay ako. Nasaan yung mga files ko ngayon? Nabura na. Nagpapa-initialize na po siya. Ayan no, kita nyo. Pag initialize ko to, ano kayang mangyayari? Yari. Hindi ko na mare-recover. So okay natin ha. Ang dami pa namang games dito sa SSD and then backup natin sa HDD. So ang problema ko ngayon guys is paano ko mare-recover yung ating HDD and yung ating SSD. Kung makikita nyo, unallocated na siya and naka-initialize na yung disk. Okay? So, huwag kayong mag-alala. May pag-asa pa yan.
Alam niyo kung paano? Eto, panoorin niyo. Okay, so na-recover na natin yung HDD natin tsaka yung SSD. Papakita ko lang sa inyo, punta tayo sa disk management. So now, sirain na natin siyang tuluyan. So i-merge natin siyang, gagawin lang natin is patayin muna natin. And then ibababa lang natin tong 2. Ayan. Number 2 switch para mag-i-span siya nun. So, dalawa magko-combine siya gaya ng pinakita ko nung una. Naudot lang. Okay. So ayan na, balik natin. And then let's go back to this management. So kapag ito pinagsama ko is wala na tayong way para ma-recover natin siya ulit. So right click, new simple volume, next, 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 next. So open natin, 'di ba? Astig. So naging isang partition na lang siya. Ayan. Nakita nyo? Ang galing, 'di ba? Naging 700 GB, 500 GB at saka 240 GB SSD. 'Di ba? Ang galing. So, try natin mag-copy ng files, no? Paste. So, ito nasa 14 GB. Ayan yung size. Yung speed. So, halos ganun din yung transfer sa una, guys, no? Ayos, astig, di ba? So, di mo expect, no? Pwede natin pag-merge yung HDD at saka SSD. So, syempre, mas maganda kung SSD parehas yung gamitin natin para mas mabilis yung transfer rate niya. Di ba? Pero grabe, no? Kung meron ka pang old na HDD, di ba? And, pero ako syempre, kung ako tatanungin nyo, mas gusto ko dalawang SSD. I-merge natin. Diba? Napakaganda, guys. Full alloy. Kita nyo naman, Akasis, ang ganda ng lagayan. Diba? So, ito yung dating gamit natin. Single lang. So, ito dual. Diba? Dito ka na. Konti lang difference. So, nandiyan lang yung link natin sa comment section. Check nyo na lamang, guys, no? Tapos, meron yung light indicator kapag nagta-transfer. Diba? So, kung gusto nyong ibalik sa dati, tataas nyo lang yung pin na yan. Yun nga lang, mawawala na yung mga files nyo. Kada palit nyo ng switch dito is magkakaroon ng effect dito sa ating hard drive. Okay?